Okay. Magandang araw po ulit in Life Family. Magandang umaga po para sa mga nasa online. We want to welcome you. I hope na you still find a place here to belong. No? Maging po nasa site, no, mga team church ngayong umaga. Salamat. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Alam nyo bakit congratulations? Ibig sabihin nun, nag-mature kayo kasi pag po daw umulan na ganyan, mga kinder, walang pasok. Mga elementary hanggang high school, walang pasok. Pero kayo po ay college now, so medyo tumataas ang level ng inyong pananampalataya kasi hindi po kayo kasama sa mga walang klase. At hindi rin po kayo nag-shift sa online class. Okay? So, ngayong taon, ang theme natin ay extraordinary. No? Extraordinary life and extraordinary God. Pero gusto kong ipaalala po ang bawat isa sa atin. Na ang pundasyon po ng lahat ay yung pong extraordinary living, yung pamumuhay na hindi po pangkaraniwan, ay nagsisimula po yan sa isang hindi pangkaraniwang Diyos. So hindi po nagsisimula yung hindi pangkaraniwang buhay o extraordinary life sa pagiging extraordinary natin. Hindi po dahil tayo po ay hindi pangkaraniwan, hindi po yan dahil doon magsisimula. Yan, magaling ka, mayaman ka. Kundi po, hindi po yan sa galing, hindi yan sa pera, hindi po yan sa mga koneksyon na meron tayo. Kundi, hindi rin po sa perfect palalabuhay, hindi rin po sa lakas ng loob at tapang, no? Nagsisimula ang extraordinary life kapag nakilala po natin kung gaano ka-extraordinaryo ang Diyos na kinikilala po natin. Okay, sige po, hangin na po tayo may kinakausap pa. Kakausapin niyo po ulit. Kausapin niyo po yung katabi niyo. Sige po, seryoso po ako. Kausapin niyo yung katabi niyo. Sabihin mo, hindi ikaw ang bida. Tapos sabihin mo naman, pero kasama sa kwento. Yan. Yan po ang magandang balita, no? Hindi man tayo ang bida, pero dahil sa biyaya po ng Diyos, isinama niya po tayo sa kanyang ginagawa. Alam niyo po ba yun? Sa ginagawa ng Diyos, kasama tayo. Kaya po, no? Ang tanong po natin, ngayong umaga, may pinangako ba sa inyo, bukod po sa asawa niyo, na medyo mahirap paniwalaan? Nakaranas po ba kayo na may nangako, parang too good to be true? No? Di ba? Meron kayong, parang ganito po yun, no? Halimbawa, pastor, 5 minutes lang po ako magsasalita. Pero alam po natin, ibig sabihin nun, 25 minutes. Di ba? Pero ditong magte-testimony, 5 minutes lang, pastor, magte-testimony. Pero sa totoo lang, hindi 5 minutes, 25 minutes. Kasi may introduction pa, may testimony, may closing, tapos last na po talaga. Di ba? O kaya yung tipong last na talaga tong pagbili ko sa online na to. Last na talaga tong Shopee na to. Last na talaga tong yellow basket na to. Kinabukasan, your parcel is being out for delivery. Pero may mga paghihintay po kasi na nakakatawa. May hinihintay kang trabaho. May hinihintay kang breakthrough. Meron pong pinapanalangin kang anak. May family member po tayo na gusto natin makakilala kay Lord. May ministry kang pinaglilingkuran, pero parang walang nangyayari. Walang bunga. At habang tumatagal, dumarating si Howard. May tanong na pumapasok sa puso, no? Lord, mangyayari pa ba? Yan. Ngayon po, ating pong
sermon ay pinagmagatan po natin Sarah, Faith with a Laugh. Okay? Ngayong araw, makikilala po natin ang isa pong babae na naniniwala. Pero, bago siya naniwala, tumawa muna siya. Sabihin po natin sa katabi mo, kausapin ko, bibigyan ko yun ng karapatan, kausapin ulit yung katabi mo. Sabihin mo, pwedeng tumawa. Sabihin mo ba, sabi ko pa, kausapin ng katabi. Sabihin nyo, pwedeng tumawa, pero wag tumigil maniwala. Ang kwento po ni Sarah ay hindi po kwento ng isang babaeng never nag-doubt. Nag-struggle siya, naging impatient po siya, hindi po siya naging pasensyosa, nagkamali po siya, tumawa siya sa pangako ng Diyos. Pero may natutunan siya. Mas mapagkakatiwalaan ang karakter ng Diyos kaysa sa mga sirkumstansya na nakikita po natin. Kaya buksan po natin ang ating pong Bible. Sige po, buksan po yung Bible, wag na po kayo tumingin dyan. Baka po iba po nakasulat dito. Tinetest ko lang kayo. No? Hebreo 11 hanggang 12. Imbitahan ko po kayo tumayo. Sige po, para mabuhay ang mga kalamnan natin. At bilang paggalang po sa salita ng Diyos, basahin po natin, dahil dun sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama. Kahit na siya'y matanda na, at kahit si Sarah ay hindi maaring magkaanak, nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Yes. Kaya sa isang taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at nang di mabilang na buhangin sa dalampasigan. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng salita, tayo po'y makakaupo lang. Pansinin po ninyo, no? Pansinin po natin, yung sentro po ng talata na to, hindi sinabing, Sarah was strong o malakas si Sarah. Yung emphasis dito, ang binibigyan din dito, ang Diyos ay naging tapat. God was faithful. Hindi sinabi na na-realize ni Sarah. Sarah has figured everything out. Ang being po dito, she considered him faithful. Tinuring niyang ang Diyos na tapat, na nangako sa kanila. So ano po yung malaki pong katotohanan na gusto po natin ma-build ngayong umaga? Faith is not confidence in what I can do. Faith is confidence in who God is. Ano po sa Tagalog? Ang pananampalataya ay hindi po yung kumpiyansa na ano ang magagawa natin o magagawa ko. Hindi dun sa kumpiyansa na, ay, kaya ko to. Hindi po yun ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay yung kumpiyansa mo dahil kung sino ang Diyos na meron ka. Ito pong gusto kong dalhin ninyo hanggang pag-uwi. Hindi, wag niyo po sabing, kaya ko to. Hindi, ayoko malis sa ating isipan na, kaya ko tong problema to. Kundi ang gusto ko pong maiwan sa atin, sa isipan natin, mapagkakatiwalaan ko ang Diyos ko. Manalangin po tayo, Panginoon, buksan niyo po ang aming isip upang maunawaan namin ang iyong salita. Buksan mo ang aming puso upang makita namin ang iyong katapatan. At banal na Espiritu, huwag mo kaming hayaang maging tagapakinig lamang. Kumilos ka sa amin at pakilusin mo kami para sa misyon ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan po natin ng konteksto ang ating pong pag-aaralan. So, ito po ay isang malaking istorya muna. Gusto ko po na bumalik tayo sa isang malaking istorya from creation to promise. Bago yung pangako na to, doon muna tayo sa creation. Bago natin maintindihan si Sarah, kailangan po natin makita muna
yung malaking kwento. Sa Genesis chapter 1 and 2, andun yung paglikha. Pag binasa niyo po yung Bible, ang unang 2 chapter dyan, kinuwento kung paano nilikha ang lahat. Okay? Amen po? So, nilalang ng Diyos ang mundo na mabuti. So, ang Diyos hindi gumawa ng masama. Lahat ng ginawa ng Diyos ay puro mabuti. In Genesis chapter 3, pag tumalong kayo sa 3 chapter, doon yung makikita ang kwento ng pagkakasala ng tao, ang pagbagsak ng tao sa kasalanan. Okay, pumasok ang kasalanan, kaya po nasira ang relasyon ng Diyos at ng tao. Dahil sa kasalanan, nasira ang relasyon. Kaya po, pumasok ang kamatayan. Dahil po sa kamatayan, ayun, sa kasalanan, ang tao nagkaroon ng kamatayan. Pero hindi sinabi ng Diyos, nung nagkasala ang tao, o bahala na kayo. Ang titigas ang ulo nyo, sinabi ko na sa'yo. Hindi po ganoon ng Diyos. Kundi, ang Panginoon, bagamat nagkasala ang tao, nagbigay siya ng pangako na sa anak ng babae, dudurog doon sa ulo ng ahas na si Satanas. Nakuha? Naiintindihan po ba natin? Kaya po, sa pag binasa niyo po yung Bible mula dyan sa creation, mula po doon, ang kwento na po ng Bible, ang katuparan ng pangako na ito ng tagapagligtas. Kaya magmula doon sa pinangako na yon, ang storya na ng Biblia nagsimula, doon po nagsimula ang storya ng katuparan ng pangako ng Diyos ng kaligtasan. Kaya lahat po ng kwento sa Bible ay tumutukoy dun sa pangako na yon. Naiintindihan po ba natin? Are we getting the point now? Kaya po sa Genesis chapter 12, tumalo na po tayo. So kaya po sa Genesis chapter 12, na pinag-aralan natin last week, tinawag si Abraham. Nakuha. Tinawag niya. Bakit? Kasi nga, sabi ko naman sa inyo, sabi ng Diyos, di ba, ipapanganak, di ba? So, anak ng babae. So, kailangan isilang ang tagapagligtas. Sa simula pa lang, yun ay plano ng Diyos. Kailangan isilang ang ating tagapagligtas. So, kaya po tinawag si Abraham kasi yun po yung magiging katuparan na. Kasi mula sa lahi ni Abraham, lalabas ang ating tagapagligtas. Yes. Naiintindihan po ba niya? Kaya po, may pangako kay Abraham, lupain, pagpapala, no? At sa panamagitan niya, pagpapalain ng Diyos ang mga bansa. Pero may problema. Anong problema ni Abraham? Ang problema nila, wala silang anak. Kasi nga, para magkaroon ng malaking lahi, kailangan muna ng anak. Naintindihan po ba? At walang anak sila Abraham at Sarah. At habang tumatagal, ito naman napag-aralan natin ito last week. So, idudugtong lang natin. At habang tumatagal, lalo silang tumatanda. Isipin nyo, pinangako sa kanila ni Lord, 75 years old. Which is so impossible na for them para magkaanak pa. Tumagal pa. Di tumatanda, hindi pa natutupad. At the more it becomes more impossible for them to bear a child. Nakuha. Kaya, the wait now becomes over. About 25 years later, isipin nyo, 75 years old si Abraham. That time, after 25 years, ilang taon na siya? Come on! 100 years old si Abraham. Isipin natin. So around 25 years po yun. Isipin niyo, 25 years and my life is still
trying to get back this great big hill of hope. Kuha? Naintindihan po ba natin? Kapag hindi po, dito tayo nga kapag hindi nag-reply sa messenger natin after 5 minutes, okay lang, baka busy lang ito. After 10 minutes, talagang siguro, talagang maraming ginagawa yon. Pero pag after 1 hour na, Lord, ano po meaning nito? Pero sina Abraham, years, not only hours, not only days, years. Promise, silence, walang mistakes, more waiting. Sabihin ng malinaw yan. Hindi po to, ito niyo po, hindi po ito simpleng kwento ng mag-asawa na gustong magkaroon ng baby. Okay, hindi po ito. Ang anak na ipinangako ay bahagi po ng pinagkasundo ang plano ng Diyos kay Abraham. Mula sa pamilya ni Abraham, dumating po ang Israel. At sa kasaysayan ng Israel, darating ang Mesiyas. At sa pamamagitan ni Jesus, aabot ang blessing ng Diyos sa mga bansa. Kaya ang story ni Sarah, hindi lang God gave her what she wanted. Mas malaki pa po doon. God remained faithful to His redemptive promise. Naging tapat ang Diyos. Doon sa kanyang pangako ng kaligtasan. At sa gitna ng malaking plano ng Diyos, may isang babae sa loob po ng tolda o yung tent na nang marinig ang pangako, tumawa. Tingnan natin. So, faith can begin with a laugh. So, God is not intimidated by your honest struggle. Alam niyo po, ang Diyos, hindi siya nai-intimidate dun sa mga, parang halimbawa, yung paghihirap natin magtiwala, nahirapan tayong kumapit, hindi siya na-intimidate yan. Sa Genesis chapter 18 verse 1, 6 to 12, basahin po natin Bear with me, medyo makababa to. Nagpakita si Yahweh ka Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ng Nimemre. Nooy, kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Dali-dali pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, dali, kumuha ka ng 3 takal ng magandang harina at kumuha ka ng tinapay. Verse 7, pumili naman si Abraham ng isang matabang guya, hindi po si pastor, mula sa kawan at ipinaluto kaagad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso, hindi po ng magnolia cheese, at gatas, hindi po angkor, kasama po ang nilutong karne at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ng mga ito. Tinanong nila si Abraham, ito tanong, nasaan ang asawa mo si Sarah? Naroon po sa tolda. Sagot naman niya. Verse 10. Sabi ng mga panauhin, babalik ako sa 1 taon at ganito rin panahon. At pagbalik ko'y may anak na siya. Nooy kasakuyang nakikinig si Sarah sa may pintuan ng tolda sa likuran ng panauhin. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay pareho matanda na at hindi na nga dinadatnan si Sarah. Lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili niya, ngayon ako'y matanda na pati ng aking asawa. Masisiyahan pa kaya ako sa pakikipagpalit.
Okay. Ngunit, okay. At dito po, mahalagang makita natin ang honesty ng Bible. Nakita niyo po? Nakita niyo po, ang Bible is so honest. Walang tinatago. Walang tinatakpan. Pwede namang censored. Ultimo yon, inilantad ng Biblia. This is an honest story. Pwede kasing isipin natin, patapit ba naman yun? Pinakit pa ng Bible. Naging honest ang Bible. Hindi tinago ang kasulatan, ang witness ng mga taong ginagamit niya. Hindi airbrush ang Bible characters. Hindi filtered na parang cellphone natin, no? Ang ganda natin. Pag sa face-to-face, eye to eye, no? Eyeball. Hindi edited, parang mukhang perfect. Abraham struggled. Sarah laughed. Moses made excuses. David failed. Peter denied Jesus. Thomas doubted. At ang point ay hindi okay lang ang kasalanan. Ang point ay, the Bible is honest about human weaknesses. Because the Bible wants us to see divine faithfulness. Ipinalulutang ng Bible, ang kwento ng Bible, lahat ng mga kahinaan, kamalian, kapalpakan ng mga taong ginamit niya para makita natin na tapat ang Diyos. Para makita natin na hindi sa tao ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat. It's only because of our God. Can you say amen to that? Kaya po ang faith is not denial. Hindi po yung pagtanggi. Faith is hindi, bagamat alam niyo po, yung pong faith is not denial, parang sabihin, parang yung kantang, tawanan mo ang iyong problema. You're denying, nakuha niyo po ako, ang faith hindi pagdi-deny na may problema. Ang faith, nakikita mo ang problema, faith sees the problem, but sees God is greater. Ang pananampalataya, nakikita mo yung kakulangan mo, kasalatan mo, yung wala kang kaalaman, yung mahina ka, ano nyo, wala kang magagawa, pero mas nakikita ng pananampalataya mo yung kakayanan ng Diyos. Mas malaki ang Diyos kaysa sa problema ko. Ang faith po, hindi yung pagpikit sa problema. Hindi, kaya po, ang faith, hindi yung dinadaan na lang sa sa mga tulog-tulog, dinadaan sa, ano ba, pag may stress eating, kain na lang tayo. No? Gumala na lang tayo. Hindi po yun. Hindi ito yung wala akong problema, okay lang ako. Kaya ko to. Hindi po ganun. Kahit talatang may problema, di ba? Hindi po faith ang denial. Nakikita ng faith ang diagnosis. Kagaya ko po. I was about suspected to have a skin cancer. Hindi ko po kinikwento sa bawat. Siguro yung mga leaders, alam po ng iba. At maaaring nabalitaan nyo. Yun po yung, kasi may pagbabago po sa balat ko. Yung nagpa-check up ako dyan, ang pinababiopsy, baka daw kasi, suspected to have a skin cancer. Pero, syempre, pinamases namin ni G. Nagtiwala, sabi ko, pag-pray nyo lang, pero, sabi ko na sa kapalid ko, bibigyan na nga, hindi, wag mo na, pag wala pang diagnosis. So, yun na po nangyari, I go with the process, punta kami, nag-second opinion kami sa East Avenue,
O sabi doon, hemangioma. Hindi naman parang siya sa... Hemangioma po ay, ano yun mga bukol sa mga ugat. Mga ganon. So ngayon, kailangan po ng, dapat doon sa biopsy, kailangan namin ng 9,000. Biopsy pa lang. Napunta kami ng East Avenue, ultrasound ang 2,700. Na libre pa yon. At alam niyo po, dapat di ba lalabas po yung result up. Doon mo pala malaman pag natapos after 2 days. Yung po habang in-ultrasound ako, sabi nung radiologist, nahirapan siya kasi wala siya makita. Sabi ko, para ba, anong pihit siya? Wala siya. Kami siya ng gano'n. Teka lang ha, tinawag niya po yung pinaka-doktor, yung sonologist. Pag gano'n, even yung sonologist, bakit po ba kayo pinapa-ultrasound? Ano po daw ba sabi sa inyo? Pin-explain ko. Wala po, negative naman. Naintindihan niyo po ako. So kahit na di-diagnosis ka, manampalataya ka, all the way, God will work because you have faith in God. Hindi po yung pagtatakip na wala akong problema. Hinarap ang problema. Di ba? Minanage mo. At habang minamanage mo, kapit ka sa Panginoon. Missing kong duling, wala kaming ginastos. Negative. Wala pa yung result. Sinabi na, parang, the Lord, I go sa, parang pwede ko na po bang, yun niya, kasi sa, niya, wala talaga eh. So, lalabas doon, unremarkable. Can we say amen to that? Can we say amen to that? Nakikita po yung impossible situation, pero hindi doon natatapos. Ang tingin po ng pananampalataya, faith looks beyond circumstances. Ang pananampalataya, tumatalos yan doon sa pangyayari sa ating buhay. Ano man ang pangyayari, hindi yun ang tinitingnan mo. Hindi yung pagdukot mo sa wallet mo, walang pagbukas mo, walang pera. Hindi mo nakikita na mata mo, wala kang pera. May babayaran ka, mamaya na yon. Yun ang realidad ng mata mo. Pero ang mata ng pananampalataya, tatalos. Yes. Hindi niya nakikita yung walang pera. Nakikita niya, may Diyos. Nakikita niya, may kamay ng Diyos na gagalaw. Can we say amen to that? Minsan gusto natin malakas ang agad ang faith natin. Parang wifi. Lord, bakit po 1 bar na lang ang faith ko? Pero minsan, kahit 1 bar na lang, dahil connected ka pa rin sa Diyos, ang tanong hindi lang, gaano kalakas ang pakiramdam ko? Ang mas malagang tanong, kanino ako konektado? Baka may bagay sa buhay po natin na kapag narinig mong may pag-asa pa, gusto mong tumawa. Di ba parang meron kang problema, ay naku may pag-asa pa. Pero sa tingin mo, wala na. Parang, di ba, natatawa ka na lang. Makakabalik pa ba ako? Gagamitin pa ba ako ng Diyos? May mangyayari pa ba sa paglingkod ko sa Panginoon? Makakakilala pa ba yung si Jesus ang mga anak ko, mga kapitbahay, mga taong yan? Pakinggan niyo po ito mga kapatid. Kung ganito ang struggle niyo sa buhay, your struggle does not automatically cancel God's faithfulness. Hindi kayang kanselahin ng bigat ng problema mo ang kayang gawin ng Diyos. Gano'n man kabigat ang sitwasyon mo, it won't cancel God's faithfulness. Pero church, maging malinaw tayo dito ha. Ayoko kasi baka Hindi po ibig sabihin po nito na lahat ng gusto po natin ay pangako ng Diyos. Kaya po ako, hindi po ako nagsusubscribe dun sa manifest. O manifesting. Hindi po tayo
nagsusubscribe sa mga manifesting. Parang ano yung manifesting? Yung parang, sige, paniwalaan mo lang, gagawin niya ng Diyos. Parang pinipilit natin ang Diyos. Sige, manifest lang. I-ano mo na, pakita mo na ikaw ay pumasa. Ha? Hindi po ganon. Okay? Hindi po natin pwede sabihin, gusto ko ito, kaya ipinangako to ng Diyos. Hindi po. Lord, gusto ko to, kaya ipapangako mo sa akin to. Ganun po yung manifesting. O ba? Ang faith po, ang ginagamit po ng Bible para support ang personal dreams po natin, ang faith po kasi ay hindi pagpilit sa Diyos. Rinig ko ang pananampalataya ay hindi pagpilit sa Diyos. So kahit ako, halimbawa, balikan sa sitwasyon ko kanina, kahit ako nanampalataya na pagagalingin ako at aayusin ng Diyos, kung hindi pa rin yun kalooban ng Diyos, at paiitulutan pa rin ng Diyos, na talaga magkaroon ng kanyang skin cancer, wala po magagawa. Can we say na to that? Na kahit dalig ako ng Lord sa sitwasyon na yon, mananampalataya pa rin ako sa Diyos. Amen? Kahit hindi ako pumasa, kahit hindi ko ito makuha, kahit hindi ito mangyari, I will still believe and faith in God. Amen. Amen. So ang faith po ay pagtitiwala kung sino at kung ano talaga ang sinasabi ng Diyos. Kaya kung ano lang sinabi ng Diyos, yun ang aking sasampalatayanan. Faith does not force God to support my dream. Faith trusts what God had said. So paano lalalim ang pananampalataya ni Sarah? Hindi po agad nagbago ang sirkumstansya ni Sarah. May naunang nagbago. Nagbago ang tingin niya sa Diyos. Balikan po natin yung Hebreo 11:11-12. Balikan natin. Sorry. Dito ba? Sorry po. Wala po Balikan natin. Yan. Sabi po dyan, no? Ang turning point, itinuring niyang tapat. Nakuha niyo po? Ang pangako ng Diyos. Ibig sabihin, dumating siya sa isang settled conclusion tungkol sa karakter ng Diyos. Tinignan niya ang sarili niya, sabi niya, matanda na ako. Matanda na rin si Abraham. Tama? Tinignan niya ang circumstansya niya, matagal na kaming naghihintay. Tinignan niya ang posibilidad. Humanly, impossible. Hindi na nga tanong niya di ba? Pero pagkatapos niyang tingnan ang lahat ng iyon, tumingin siya sa Diyos. At ang conclusion niya, tapat ang Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tapat ang Diyos. Sige po, sabi natin, tapat ang Diyos. Ito po, ayaw maging tapat. Sorry po Balikan. So, yung pong, meron po kasi tayong immature. Meron pong, dahil sa tawag na immature faith, parang kaya ko ba? Meron pong mature faith, tapat ba ang Diyos? Kasi pag po kayo ay mahina pa sa pananampalataya, ang maging tanong, kaya ko ba ito, Pastor? Kaya ko ba ito, Lord? Pag po kayo ay malaguna sa pananampalataya, hindi na ganun ang tanong mo. Tapat ba ang Diyos? Kung alam mo tapat, magtutuloy ka. Anong sagot po? Sige po, sabihin mo, ano po ang sagot? Tapat ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Mas malakas! Tapat ba ang Diyos?
Isipin niyo po yung malaking, yung meron kayong cheque, tapos nakalagay po doon, 1 million pesos. Okay, may cheque nagbigay sa'yo, nakalagay, 1 million pesos. Yung cheque na yon, hindi mo isipin, teka, maganda ba pagkakasulat? Maganda ba yung pirma? Hindi natin tinitingnan nun. Ang tinatanong natin doon sa cheque, may pondo ba? Hindi mahalaga kung paano sinulat, kung paano pirma. Ang mahalaga, may pondo ba? Church! Ang faith natin, hindi po nakasalalay sa ganda o pagkakahawak natin sa buhay natin. Nakasalalay ito sa kasapatan at katapatan ng Diyos. Andang Diyos, hindi po nagkukulang sa kanyang mga resources. Hindi nakakalimot sa pangako. Hindi nagbabago ang karakter ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, our faith, no, may shake, but God's faithfulness does not. Amen? Pwede po, tinitingnan ko lang po yung ano po. Okay po. So, pangalawa pong point natin, wait lang ha. Anyway, sige. Sabi po nito, faith grows when we count God faithful. Amen? So, pag po tayo ay nanangan na ang Diyos po ay tapat, no? Tapat po siya. So, yun pala yun. So, tanda natin, yung pong cross, no, ni Jesus, no, yan. Sa atin po makikita, no, at saan po natin po makikita, yung pinakamalinaw na patunay ng faithfulness ng Diyos. Kay Jesus po. Yes. Ang promise kay Abraham ay hindi po natapos kay Isaac. Mula sa promised family, pinangakong pamilya, dumating ang Israel. Tama? Dumating ang Mesiyas. Si Jesus. Siya. Kaya kapag nagtatanong ka, mapagkakatiwalaan ko ba ang Diyos? Tumingin po tayo doon sa cross ni Jesus. Doon mo natin makikita ang Diyos ay seryoso sa kasalanan ng tao. Ang Diyos ay seryoso sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Ganon siya kaseryoso sa iyo at sa akin. Ang Diyos ay seryoso sa pagliligtas. At ang tila nanalo na kamatayan, ikatlong araw, bumangon si Jesus. Kaya the cross proves God's love. The empty tomb proves God keeps His word. Amen? Hindi po natapos sa krus eh. Sa totoo lang, kaya nga ako hindi ako, kung maglalagay lang tayo ng emblem, kasi kung meron, di ba, ang emblem ng Kristiyano ng iba, cross. Para sa akin, hindi. Naintindihan niyo po ibig sabihin? Yeah. Hindi dapat cross ang emblem ng Christian. Kasi kung cross, hindi hanggang dun lang si Jesus. Ang tunay na emblem dapat ng Kristiyano, alam niyo kung ano? Yung walang laman na nicho. Naintindihan po? Kasi baliwala ang kamatayan ni Kristo kung hindi siya muling nabuhay. What is Christ's death without resurrection? Para sa akin, yun dapat kasi nandoon ang katagumpayan ng kaligtasan, hindi doon sa krus lang. Can we say amen to that? Can we say amen to that? Buhay si Kristo hanggang ngayon.
At kapag naniwala kang tapat po ang Diyos, hindi ka lang po mauupo. Hindi ka lang basta makikinig. Hindi ka lang basta sasabihin, ang ganda ng preaching. Ang ganda ng... Naintindihan po ba? Ang saya natin. Hindi po doon matatapos. Ang tunay na pananampalataya, may pagkilos. Tingnan po natin. Point 3. Wow, point 3. Ang bilis, Pastor. Ang tunay po na pananampalataya ay nakikibahagi kung ano ang ginagawa ng Diyos. So, real faith participates in what God is doing. Pag po binaksan niyo po ninyo yung Bible niyo sa Hebrews chapter 11, no? Yung po Hebrews chapter 11, Hebreo 11, yan po ang tinatawag nating faith chapter. Ang tawag natin kung Romans chapter 13 ay love chapter, ito naman po, faith chapter. Puro pananampalataya. Yan po yung gallery ng mga pananampalataya, ng anong klase ng pananampalataya ng tao. Diyan po makita nyo, sa pananampalataya, si ganito. Sa pananampalataya, si ganyan. By faith. Kaya po yung faith chapter. Hebrews 11. Kung titingnan po ninyo sa Hebrews chapter 11 verse 7, sabi niyan, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala. By faith, Noah built the ark. Sa pananampalataya lang, kaya niya na-built yung ark. Bakit? Kasi siya nga hindi nga niya alam, kuya, ikaw ba may papagawa sa iyo ng bahay? Mas di mo alam, may walang drawing, walang ano, magagawa mo ba? Ha? Binigay lang sa'yo, sukat. Magagawa mo. Never mo pang naisip, nakita. O gawin mo yan, ito yung sukat. Basta tawag namin dyan, tabakuloy. Gagawin mo? Ha? Gagawin mo? Ha? Mahirapan, di ba? Si Noah never had an idea what is an artist. Binigyan lang siya ng instruction. Walang drawing. At hindi nga niya never pa siya nakakita ng baha. Sumunod siya sa pananampalataya. Okay? Si Abraham, dahil sa pananampalataya, si Abraham nang siya utusan ng Diyos. Abraham went. Di ba? Pinuntahan niya, sabi ng Panginoon, pumunta. Dahil dun sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moses ay hindi natakot. Kaya si Moses choose. Ang faith sa Bible ay hindi lang pang po feeling. Ang pananampalataya, hindi lang po yan yung damdamin. Hindi nakadepende kung ano ang pakiramdam mo. Yes. Hindi nakadepende sa, ano yung nararamdaman ng puso mo, masaya ka ba, o ano, kampante ka ba, o natatakot ka ba, o ano ba, nahihiya ka. Hindi po dyan nakadepende. Hindi lang po sa agreement o kasunduan. Hindi lang po sa naniniwala ako sa Diyos. Hindi lang po doon. Ang faith po, moves. Ang pananampalataya, kumikilos. It takes the first step even when the whole picture is not clear. Kahit hindi malinaw. Ano? Sabi, ganyan po ba ako? Kahit hindi malinaw, kahit hindi ka sigurado, kung pag kinatok ko ba itong bahay na to, pag kinausap ko ba siya, pag chinat ko ba siya, kapag pinag-pray ko ba siya, pag nilapitan ko ba siya, kahit hindi malinaw kung ano mangyayari, kikilos. Gagalaw. Can we say amen to that? And faith obeys.
Ang pananampalataya, susunod. Kapag sinabi ng Diyos, gagawin. Kahit hindi mo naintindihan, kahit matatakot kang gawin, kahit may pagdududa ka, kahit nakikita mo hindi mo kaya, susunod sa Diyos. Ang pananampalataya, nakikibahagi, nagpa-participate. Nakikipag-participate ka kanino? Hindi po lang po sa kapatiran, hindi po sa church, but you join with God. Lord, sige po, kasama po ako sa inyo. Sasama tayo sa Diyos. We join with God. It joins God in what He is already doing in the world. Tandaan natin, tayo po ay mga manggagawa ng Panginoon. Nilikha kay Kristo Jesus para po gumawa ng mga mabubuting bagay. Amen? Can we say amen to that? Kaya po dun sa Acts 1:8, no? Sorry po. At dito po pumapasok yung mission ni Jesus. Hindi po tayo niligtas para lang po maging audience. Wala po nag-amen. Ulitin ko na lang, baka po hindi narinig. Hindi tayo niligtas ng Panginoon para lang po maging audience. Hindi tayo tinawag para taga-attend ng Sunday service. Makikinig, uuwi, repeat next Sunday. Hindi po yan ang buong Christian life. Ang banal na spirito ay kumikilos sa bawat mananampalataya. Listen to this. Kahit hindi ka kumikilos, kahit ayaw mo kumilos, ang banal na spirito nag-o-operate sa'yo. Gumagalaw sa'yo. Nagpapahayag sa'yo. Gumagawa sa'yo. Hindi po siya gumagalaw sa buhay mo para lang sa'yo. Amen? Kumikilos ang banal na espiritu sa bawat sa ating mananampalataya upang makibahagi tayo sa misyon ni Jesus. Kaya nga po sa Acts chapter 1 verse 8, ang sabi doon, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power and you will be my witnesses. Sabi sa Tagalog, pagbaba ng Espiritu Santo sa inyo, kayo'y bibigyan ng kapangyarihan at kayo'y magiging mga saksi. Kaya po natin nasasaksihan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya nga po yung kagalingan na naranasan ko, yung pagkilos ng Diyos sa ginawa kong hakbang sa akin pong karanasan ngayon, lately, upang maging saksi ako, patunay ako na totoo ang Diyos. So, anong gagawin ko bilang saksi? Magpapatotoo ako. Sasabihin ko, ikikwento ko sa bawat isa na nakakakilala sa nakikilala ko. Amen? Can we say amen to that? Can we say amen to that? Amen! Ang trabaho po natin, ikwento. Kaya yung sa araw-araw, nararanasan mo ang banal na spirito, araw-araw may bago kang patotoo. And what holds us? Ano pong ipigil sa atin? Uy, sabi nga ni Pastor Rimat, Uy! Ano ang pumipigil sa atin para di natin ikwento? Can we say amen to that? Kaya po, the Holy Spirit does not only move in us.
He moves us. Hindi lang siya kumikilos sa atin, pinapakilos niya tayo. The Holy Spirit, ulitin ko, the Holy Spirit does not only move in us, but He moves us. In Light Family, baka ang next extraordinary story ay hindi po mangyayari dito sa stage. Baka po sa office. Baka po sa classroom. Baka sa bahay nyo. Baka dyan sa messenger nyo. Sa kapitbahay. Baka dyan sa pakikipagkapi-kapi-kapi nyo. Sa kapit. Baka may taong matagal nang ipinapanalangin at sinasabi ng Holy Spirit, kaibiganin mo. Baka mayroong laging pinapakita sa iyo ng panlagi. Ano yung parang nakakasalubong ko lagi itong tao na to. Baka sinasabi sa iyo ng Lord, kaibiganin mo yan. Baka sabihin sa iyo ng Lord, makinig ka sa Kanya. Ipag-pray mo yan. Paglingkuran mo. I-share mo si Jesus. Imbitahan mo. Samahan mo. I-disciple mo. Minsan ang prayer natin, Lord, gamitin mo po ako, Lord, please. Gusto ko po kong gamitin niyo, Panginoon. Tapos, pag pinagawa ni Lord, anak, gawin pa. Share. Ay, Lord, please po ako eh. Lord, send me. Sabi ng Lord, dun, sa ipil. Ay, Lord, pwede ba ibang direksyon na lang po sana? Pero ang extraordinary faith ang nagsasabi, Lord, if you are moving, kung gumagalaw ka, gusto ko pong gumalaw kasama ka. At ngayon, bumalik tayo sa tawa ni Sarah. Dahil ang tawa, sa Genesis chapter 18, hindi yun ang huling tawa sa kwento. Tignan natin, verse point 4. God can turn the laugh of doubt into laugh of joy. The final laugh belongs to God's faithfulness. Dumating po ang Genesis chapter 21 verse 1 to 4. Sabi po rito, pinagpala ni Yahweh si Sarah. Tinupad ang kanyang pangako ayon sa panahong sinabi ng Diyos. Di ba kanina, sabi ng ang mga anghel sa kanila, next year, sa susunod na taon, sa ganun din panahon, pagbalik ko, may anak na si Sarah. Tinupad yun ng Diyos. Ayon dun sa panahong sinabi ng Diyos. Si Sarah ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Kahit matanda na noon si Abraham. Isaac ang pinangalan ni Abraham sa kanyang anak. So ipinanganak po ang bata. At ang pangalan ay Isaac. Alam niyo po yung Isaac sa Hebrew. Kapag po yung kasi sila magpapangalan, ang Diyos po nagbigay ng pangalan ka Isaac. Sabi niya, ipangalan mo ay Isaac. Sa Hebrew, ang pronounce ay Yitzhak. Yitzhak. Ay konektado po yung salita na yon sa laughter. He made him laugh. Nung una, tumawa si Sarah dahil parang imposible. Ngayon, tumatawa siya dahil naranasan na niya ang katapatan ng Diyos. So the laugh of doubt became the laugh of joy. Isipin nyo, every time natatawagin niya si Isaac, parang reminder sa kanya that God kept His word. Isaac, kain ka na!
Parang sabi niya, di ba? Tinupad ng Diyos. Isaac, maligo ka na! Tinupad talaga ng Diyos. Isaac, ilang beses kita tinatawag. Still, God kept His word. Hindi sinayang ng Diyos ang paghihintay ni Sarah at Abraham. Hindi sinayang ang kanilang kahinaan. Hindi sinayang kahit yung tawa ni Sarah. Ginawang testimony ang dating pagdududa. Naging patotoo ng katapatan ng Diyos. Pero gusto ko pong mag-ingat dito. Hindi ko po pinapangako sa lahat ng gusto niyo natin ibibigay ng Diyos. Hindi po yun ang mabuting balita. Hindi po yun ang mensahe ng istorya po ni Sarah. Ang ipinangako ng kasulatan, tapat ang Diyos sa lahat ng kanyang ipinangako. So kung ano man yung pinangako ng Diyos, tapat ng Diyos doon, tutuparin yun. Kaya napakaganda na marami tayong mga pangako na pinanghahawakan sa Diyos. Kasi doon siya magiging tapat sa lahat ng pinangako yun ng Diyos. Kaya kung gusto niyo pong mag-ipon po tayo ng mga pangako ng Diyos. Amen? At ang pinakamalaking promise natin ay ito. Christ, God is with us. The Spirit lives in us. The gospel will advance. No? Jesus built His church. Kaya, tinatag ni Jesus ang iglesia, ang kanyang katawan. No? And Christ will return. Babalik si Kristo para sa ating naghihintay sa Kanya. And death will not have the final word sa ating buhay. Amen? Tandaan po natin, Sarah loved, but God stayed faithful. Sarah waited, God stayed faithful. Sarah struggled, God stayed faithful. Years passed, lumipas pa ang maraming taon, God stayed faithful. The situation became impossible, but God still stayed faithful. Church, our faith may shake, but God's faithfulness does not. Our emotions may change. Mababago yung damdamin natin. Dating, pwede po kasi ngayon, masaya ka, masigla ka, okay ka. Baka bukas makalawa, parang tatamlay-tamlay ka. Parang natatabangan ka. Pero ang karakter po ng Diyos, hindi magbabago. Hindi sumasabay sa kung anong pakiramdam mo. Maaari yung timeline natin, yung di ba, naglalagay tayo ng mga plano sa year na ganito, sa ganyan, pwedeng nabigo tayo. Pero ang layunin ng Diyos, hindi magbabago. Kaya ang extraordinary faith, hindi pagsasabing, malakas ako. Ang extraordinary faith ay pagsasabing, mahina man ako, tapat ang Diyos ko. Wala man akong pera, tapat ang Diyos ko. May sakit man akong malubha, tapat ang Diyos ko. Mawala man ang lahat sa akin, tapat ang Diyos ko. Di man ako pinagaling, tapat ang Diyos ko. Di man ako matanggap sa trabaho, tapat ang Diyos ko. Bumagsak man ako sa eskwela, sa aking exam, tapat ang Diyos natin. Amen? Kaya po ang tanong ko ngayon, who is your one name? Ngayon, gusto ko pong gawing personal ito.
Sino po yung isang tao sa buhay mo na para pong imposible na manampalataya sa Diyos para sa iyo? Sino yung isang miyembro ng pamilya mo? Kaibigan mo, kaopisina mo, kaklase mo, kapitbahay mo. Sino ang sinasabi mong, pastor yan? Hindi makikinig yan. Ako yan. Ako, pastor, mahirapan tayong papuntahin yan sa church. Ay nako, hindi na po yan magbabago, ganyan na po yan. Hindi po yan magtitiwala kay Jesus. Kapatid, baka yun ang fake move ngayon sa iyo ngayong linggo. One name, you need to pray, show care, makinig, listen, and share, and invite them para sila mag-disciple. Kung komportable ka, comfortable po kayo, I want you to close your eyes right now. Ito, pikit po tayo. Everyone, close your eyes right now. Yes. Gawin niyo po itong panalangin. Sabi niyo, banal na spirito, sino isang pangalan na ilalagay mo sa puso namin? Sige po, ayahin po natin na ilagay ng banal na spirito yung pangalan na yan sa puso mo. Naaabutin mo ngayon linggong ito. Kung manapili po tayo sa pananalangin. Kung may pangalan lang inilagay ang Diyos sa puso mo, huwag lang maging pangalan sa prayer list. Gumawa ka ng fake move. I-message mo, tawagan mo, mag-imbita ka ng magkape kayo, mag-pray, ipag-pray mo, imbitahan mo, makipag-usap ka, conversation. Hindi po natin kayang magligtas ng tao. Ang Diyos ang kayang magbago ng puso. Pero kaya natin sumunod. Pagbigat po ating mga mata. Tandaan po natin. Tingnan po natin to. Faith, trust God even when things seem impossible. Tandaan po natin, si Sarah tumawa. Pero natutunan niya magtiwala. Natawa siya kasi imposible. Baka ganti rin tayo, natatawa tayo. Ako gagamitin. Baka ganun din tayo, kagaya tayo ni Sarah. Pero kailangan matutunan po natin magtiwala sa Diyos. Then she became part of a story bigger than herself. Tama? At baka yun po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Hindi lang sagutin yung panalangin ng pananampalataya natin, kundi isama tayo sa kanyang misyon. Hindi lang bigyan ng blessing, kundi gawin tayong blessing. Hindi lang baguhin ang buhay natin, kundi gamitin ang buhay natin para mabago ang buhay ng iba. Extraordinary faith does not begin with an extraordinary person. It begins with an extraordinary God. Manalangin po tayo. Panginoon, may mga bagay kaming matagal nang hinihintay. May mga prayer kaming halos pagod na. Pagod na namin pong ipanalangin. May mga tao kaming iniisip na parang imposible nang magbago. At may mga pagkakataong nahihirapan na kaming maniwala. Pero ngayon, hindi namin titingnan lamang ang aming kakayahan. Titingnan kami sa iyo. Ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, ikaw ay makapangyarihan. Turuan mo kaming pumapit hindi po sa lahat ng gusto namin, kundi sa kung ano talaga ang sinabi mo sa iyong salita. Banal na Espiritu, kumilos ka sa amin. At pakilusin mo kami
Gawin mo kaming mga saksi ni Jesus. Gawin mo kaming courage. Bigyan mo kami ng courage para sa isang pangalan, isang taong mamahalin, isang taong paglilingkuran, isang taong kakausapin, isang taong aakayin patungo kay Jesus. Hindi po nakasalalay ang aming misyon sa aming lakas. Nakikibahagi kami sa ginagawa mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.